Say goodbye to fast food and say hello to slow food. Ang mga pagkaing nangangailangan ng preparasyong matagal para makuha ang sarap na talaga namang espesyal. Sa bilis ng panahon ngayon, mahirap nang mapag-iwanan. Kaya naman usong-uso ang mga bagay na instant. Tulad na lang sa pagluluto, dapat pabilisan para hindi makaubos ng oras ng mga bisibisihan. Pero meron daw worth waiting for ng mga pagkain. Mga resulta na kung tawagin ay slow cooking. Sabi nila kung may puso ang pagluluto, mas umaangat ang sarap ng pagkain. Pero kung dadagdagan mo pa ng mas mahabang oras ng pagluluto, aba, ibang usapan na yan. Tulad na lang ng mga napuntahan naming restaurants kung saan ang all-time Pinoy favorite foods, slow cooking ang pamamaraan. Ipinakilala rin sa atin ito ng mga Meksikano noon pang 1500s. Ang orig na pagluluto ng adobo, ibababad muna ang karne sa suka at saka iihawin sa uling gamit ang palayok at uling. Lulutuin ito ng halos 3 oras. At sa restaurant na aming binisita, ang kanilang slow-cooked adobo, hindi lang basta-basta. Ang aming first stop, isang restaurant sa Timog, Quezon City na naghahain ng adobong Ilocano na inaabot round ng araw sa pagluluto. Ayon kay Chef Danny, nakasanayan na ng mga Ilocano ang pagluluto ng mga adobo para ma-preserve ang pagkain. At kapag binabagyo ang Pilipinas, umaabot ng 2 buwan ang baha, kalimitan walang pagkain na pwedeng makuha. Sa gulayan, sa hardin, napakahirap. Kaya during summer, ito ang ginagawa. Sa paggawa ng slow-cooked adobo, unang ibinababad ang karne sa tubig na may asin at suka. Dadaan ito sa burning process mula 8 hanggang 10 oras. Ang ginagawa ng brine solution ay pinuputol niya o pinapatid niya ang mga litid para kung maluto, mas madali siyang lumambot. Para gawin ng marinade, paghalu-haluin ng oregano, bawang at paminta. Pagkatapos ito pakatasin, isunod ang dahon ng laurel. Idagdag na rin ang panutsa at bagoong na magsisilbing alternative sa toyo. And of course, don't forget the sukang Iloco. Pahiran ng baboy ng marinade at ibabad ito ng 8 pang oras. Matapos ang halos 16 hours of preparation, ready na ito lutuin sa industrial slow cooker for another 12 hours. Pwede rin gumamit ng kawali pero make sure na low fire lang ang pagluluto. After almost 28 hours of cooking, ready to eat na ang ating adobo na siguradong mabilis pa sa alas 4 mauubos sa kainan. Bukod sa adobo, present din sa Pinoy cuisine ang sinigang. Dinalaro ito sa atin ng mga Malay at Indonesians bago pa man dumating ang mga Kastila. Kung sinigang pag-uusapan, siguradong walang Pinoy ang magpapaiwan. Kaya sa aming paghahanap, napadpad kami sa isang restaurant kung saan merong special slow-cooked sinigang. Black Sinigang. Ito ang sinigang with a twist na inihahain sa isang restaurant sa Taguig. At syempre, dagdag twist din ng hours of cooking nito na lagpas sa isang araw. Yung ginagawa namin sa Black Sinigang namin, number 1 is yung pork na ginagamit namin is it's roasted, it's slow roasted for 6 hours. So, bali minamarinate namin siya ng salt and a little sugar, parang salt cured siya. First step, ihanda ang pork belly for marination. Pagsamahin ng asin at asukal at saka ito ibudbud sa baboy. I-rub naman ang chopped garlic dito. I-marinate ito overnight. At after almost 24 hours, i-roast na ang baboy sa traditional na paraan. Pagkatapos i-roast ang baboy for 6 hours, pwede na itong isigang. Gamit ang sabaw na pinakuluan at tinimplahan na for 2 hours. Idadagdag ang iba pang mga sangkap tulad ng sibuyas, tanglad, kamatis, labanos at sigarilyas. Timplahan ito ng brown sugar at paminta. Ihalo rin ang tamarind paste na magbibigay kulay dito. Pwede nang isunod ang roasted pork belly, siling haba at kangkong. Pagkatapos na lahat ng ito, sa wakas, ready to eat na ang Black Sinigang. Mula sa sinigang at adobo, ang isdang tulingan, slow cooking din ang pinagbibidahan. Kilalang pagkain ito sa Southern Tagalog na unti-unti na rin nakikilala sa Maynila.
At ang tradisyonal na pagluluto nito sa palayok na umaabot ng 24 oras ang pinagkakakitaan ni Mommy Sally na tubong Batangas. Dahil mabusisi ang pagluluto ng sinaing na tulingan, hahamunin daw talaga nito ang inyong pasensya. Ano bang timpla o luto ng isda? Kaya nating pasarapin yan. At ngayon kasama natin si Mommy Sally kung saan tuturuan niya tayo kung paano gumawa ng sinaing na tulingan. Kaya natin siya dito, hiwain natin, may hiwa siya dapat dalawa, sentro, baliktaran. Then, ganyan natin dito siya, paplat natin siyang ganyan. Para yung lasa ng asin, masok sa loob ng isda. Pagkatapos mapisa ang isda, timplahan ito ng asin. Kailangan to kasi para ito yung mag-serve as preservatives ng isda para mas lalong tumagal. Balutan ng dahon ng saging ang mga isda para hindi sila magkadikit-dikit. Sa mainit na palayok na may dahon ng saging, isalansa ng isda at saka isunod ang hiniwang taba ng baboy. Ito yung taba ng baboy para daw para may pag-moist, diba po? Para daw mag-moist yung isda. Tsaka para kapag natapos na siya, kapag naluto na siya, medyo shiny daw. Ilagay ang kamyas, bawang at isang cup ng suka. Buhusan ito ng tubig. Sigurado malulubog ang isda. Konti naman yung tubig. Opo. Kailangan din natin siyang dagdagan ng tubig. Hanggang sa makita natin siyang malambot Kulay brown naman na. Brown. Nagbabrown na siya. Magsisimula na ang countdown sa 24 hours na pagluluto nito sa mahinang baga ng uling. Ngayon, ito na yung finished product ng sinaing na tulingan. Dinala na tayo ni Mommy Sally. Kaya tikman na natin. Malambot na rin yung tinik niya, kaya pwedeng hindi mo na po himayan, no? Tapos, medyo maasim, na maalat, na masarap. Lasang tuyong sinigang. Sa sarap ng sinaing na tulingan, mababaliwala ang oras na inilaan nyo sa pagluluto. Ang slow cooked foods,